Mayong hapon mga kaigsunan, mga kahigalaan ko sa inyong mga panimalay nga nagapaminaw sa ato lecture bahin aning pag-correct nga interpretation sa plano sa kaluwasan nga saysay ni Paul sa iyang mga kasulatan. O gulay lain nga truth nga ato tagaan unang atensyon ang write up ni Paul kay mauna siya ang last nga privileges nga gihatag sa Ginoo sa mga apostles. Si Paul iya gitawag katapusan nga apostles nga gihatag nga remedyo, katapusan nga remedyo nga aron masaysay ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. So karon ako gina re-echo sa inyo kay mao ni ang ako nga natun-an sa tinuod nga kaluwasan nga naa sa Biblia. I-interpret true and correct interpretation ang write-up ni Paul kay mao ni siya ang katapusan nga pahimangno sa Ginoo nga revelation sa plano sa kaluwasan slight nga wala maintindihi sa mga katawhan sa niya pa si Jesus sa yuta. Katong Matthew, Mark, Luke, and John mao nang mga testimony ni Jesus nga wala gyud maintindihi, daghan ang wala nakaintindi. Hantod nagsaka na si Jesus sa langit, nakita niya ang mga tao zero balance gyud. They did not understand. They failed to understand. So very, very pity. The whole world so pity to be considered by the judgment of the executive judgment of the Lord because wala gyud si may nakaintindi sa plano sa kaluwasan slight. Ang tanan nga mga religion sa tibuok kalibutan, ang tanan nga nagabasa sa tibuok kalibutan nga mga kunuhay mga reliyoso, mga Diyos nun, mga sa Tagalog pa gitawag nila nga pananampalataya which is wrong. That is a wrong concept of the Bible truth as far as the true correct interpretation of the Word of God. Walay pananampalataya nga word sa Biblia. Ang faith that is not the interpretation pananampalataya, that is not correct. That is wrong. Because faith means obedience of the law. So kung mag-ingon ka nga pananampalataya, imo na nga ah, debosyon, pananampalataya. Meaning, Diyos nun kakunuhay. Ang imong kinabuhi may pagka-Diyos nun. Dili pwede na i-apply sa faith. Faith means part of the center of the light of the plan of salvation to be understood, to be studied hard. That is faith. And the correct direction of faith and meaning of faith means obedience of the law, not pananampalataya. Dili na mao. So, karon ato padayon ang atong pagtuon mitungod sa last nga sinulat ni Paul nga last nga apostles nga gihatag sa Ginoo gikan sa langit nga panawagan sa Ginoo, gitawag si Paul aron may chance pagyud ta. Kaysa niya si Jesus sa yuta wala nay chance. Nagsaka na sa langit wala nay chance nga ma mapaminawan ta si Jesus personal, wala na. So gitawag niya si Paul aron ang iyang kaluoy sa ato last nga message gyud niya nga pagpasabot ipasabot ni Paul. Kay wala man masabti sa niya pa sa sayuta, gitagaan ta chance pinaagi kay Paul nga ipasabot ni Paul for the last call sa Ginoo. Kay wala maintindihi ang iyang testimony ug ang iyang mensahe, gitawag si Paul for the last call, gigamit si Paul. So dili tagyod ni likayan ang write up ni Paul, ang teaching ni Paul sa tanan niyang libro nga gibuhat, mao ni siya ang utok-utokan nga studihan sa mga gusto maluwas, gusto nga mahimong tao sa Ginoo, gusto nga mahimong sumusunod sa Ginoo. Dirita usa mag-concentrate sa write up ni Paul bilang last nga chance sa pag sabot sa gitawag nga
plan of salvation's light or remedial system from heaven in order to rescue the image of God, the lost image of God. Morning right up ni Paul. So, karon mga kaigsunan, na ako giandam sa inyo for another clarification. Kay atong ako gisaysay sa inyo last week, gi-clarify ko ang Romans 10:4 nga naay nagwali nga mga isa sa pastor sa SDA nga ang iya gina singgit o ang iyang gina ah, hatag nga mensahe posisive kayo sa pag ulog-ulog sa pag persuade in a wrong concept, wrong interpretation, wrong mindset. Ngunya, for Christ is the end of the law. Munang Romans 10:4, which is wrong concept, wrong interpretation, interpretation under the counterfeit of Satan. Munang iyang pagsaysay nga dili mao. Ambot ngano na pastor man na sila, ambot ngano nahimo man na silang teologyan, eskwela man kuno na sila teology pero wala gid kasabot unsay study about God, wala gid kasabot unsay kaluwasan nga palansangan ni Ginoong Hesus sa cross aron nga maintindihan sa mga makasasala aron reclaim sa Ginoo ang iyang express image, the lost image of God. God wanted to reclaim, to rescue the lost image of God. God is willing to rescue. That's why in episode 3, chapter 3, verse 10, ingon sa right up ni Paul, the responsibilities of heavenly places and the principalities of heavenly places, the intents that the people should know this manifold wisdom of God known as grace or remedial system. That system explained by Jesus when he was here on earth and people did not understand. They don't know the direction of messages of Jesus. And that is the testimony of the plan of salvation from the mouth of Jesus that people did not learn hard. So Jesus called them hard-headed and stiff-necked people. So this time ato iklaro ang tinuod na gyud nga i-contemplate ang pagsabot sa Romans 10:4 nga ginasinggitan aning mga ambot lang. Kani untang mga SDA sila namang gyud unta ang wali aning 10 commandments. Sa una sa ilang panahon sa karaan pa nga mga pastor nila di ikakadungog anang ingon ilang pastor nga ang balaod dili makaluwas o ang balaod end na tungod sa Romans 10:4. End na kuno, murag sinihan. Ang Bible dili ni sinihan. Murag comics, ang Bible dili ni comics. Nga naay wakas, ang sinihan na ay the end. The law is Christ. And Christ never ends. Christ is forever an infinite, powerful God. Supernatural power, infinite. And that is the law. Munang pagkabugo aning magwawaling wag kasabot sa plano sa kaluwasan, gapataka lang patawag pastor, gapataka na lang wali sa ilang unod because of the lust of the flesh in their heart. Ingon ni Paul, beware of dogs, beware of evil workers, and beware of concession from their preaching, which is counterfeit by the devil. So karon ako klaro na gyud sa clear na gyud nga sabot aning Romans 10:4. Natay mga box dire nga sige ko na nibasa pero i-clarify ko balik, i-review ko balik, i-recap ta balik aron ma-remind kamo balik-balik. Kay mao ni ang wala na intindihan aning mga preacher nga mga balo-balo nga counterfeit ni Satanas. Basahon taning libro sa Hebro. Basahon tang Hebro.
Hebrew chapter 10, verse 15 and 16. Basahon ta, aron masaysay ta ang correct concept, correct mindset, correct interpretation, and correct concept, and correct study, and correct hard and deep study about the direction pointing to the higher form, spiritually level connected to heaven, in a form of spiritual connection, not lust of the flesh because of worldly pleasure. Mo nang mga pastor sa tibok kalibutan. Muragid sila Diyos noon magwali, gamito nilang Biblia, gamito nilang teksto sa Bible, gamito nilang tibuok ng mga ilang mabasahan sa Bible nga nagfit sa ilang topic, topic daw, topic ni Satanas. Ang Bible wala nagisgot og topic. Ang Bible one direction lang, one lane, one points. 2 points determine straight line. So, ang Bible straight line lang ni, wala ni pasikot-sikot nga himuon nga religion because religion is the program and services of the devil, and religion is a big business from the devil's uh, concept, from the devil's will. So, religion is being established by the devil. Okay, direta sa Hebrew. Hebrew 10 verse 15 and 16. Aron interrogate ta maayo ang interpretation connected from one verse to another verse to enlighten us about the flow of the light of the plan of salvation and to make it clear in our mind aron dili ta ma-deceive ni Satanas through religion, because Satan is very very subtle. He is like a roaring lion using the religion in order to succumb the whole world, pointing to his direction into damnation. Munang gigi, himo ni Satanas karon ang religion mong iya number one nga snare or trap nga diin mablockingan niya ang truth. Gamit niya ang Biblia, gamit niyang preacher, gamit yang mga elders, gamit yang mga leaders, gamit yang mga president sa religion aron mahimo niyang instruments to destroy the whole human being in this earth. So dirita sa Hebrew 10 verse 15 and 16. Okay? Hebrew 10, 15 and 16. Ingon niya dire, whereof, basahon tang 15, ingon niya, whereof the Holy Ghost also is a witness to us. Holy Ghost, ha? Klaro na kayo, witness to us. So, that is very self-explanatory. Bisan dili tanan na studyhan deep o i-interpret deep, self-explanatory na direkto point of view. Ingon niya, whereof the Holy Ghost also is a witness to us. Nga naman Holy Ghost witness to us? Because Jesus, when He was here on earth, nag-ingon siya, when I will be there in heaven, I will send you the Holy Spirit to witness and to comfort us. So ingon niya, whereof the Holy Ghost also is a witness to us. Muna si Paul ka, sharp ang iyang mind, pagsabot sa light as a whole of the plan of salvation. So continue ta, ingon niya, for after that he had said before, okay? For after that he had said before, nga na anang sulti ni Paul. Basahon tang 16 aron masabtan tang ingon ni Paul nga for after that he had said before. Ano ingon niya? So basahon tang 16 aron masabtan tanang unsay gisulti niya before. Okay? Ingon niya, this is the covenant that I will make with them after those days. Sa kuno, before may gihimo siya nga may gisulti siya nga
covenant. Ang covenant, ang meaning ana agreement. Both before, so wala pa si Jesus nag-anhi, ingon ni Paul, wala pa sa gitawag ni Jesus, na anay kasulatan before nga sulti ang Ginoo sa mga express image niya nga lost image of God. Kining mga sinners, including the Gentiles and Israelites. So gisulti na ni Jesus before, ingon ni Paul. Unsang gisulti ya sa 16. This is the covenant that I will make with them after those days. Covenant meaning agreement or covenanted both the sinners and God Himself agreed together and made a covenant. Unsa man ang covenant? Basahon ta padayon. Said the Lord, ingon niya, I will put my laws into their hearts. Munang covenant, ibutang ang balaod sa kasing-kasing sa mga sinners, including the Israelites and Gentiles. Kay ang message karon nga ginabasa ta sa write-up ni Paul, gihatag na sa Gentiles, mao ning ginasaysay ni Paul sa mga Gentiles. Pero nagsulti si Paul nga ang message nga gihatag sa Gentiles iya na sa mga Israelites nga people of God. Nga tawgon sa Ginoo balang araw mabalik sila sa sabakan sa Ginoo. Gisaysay ta na. Di ba? Gisaysay ta na dito sa chapter 9 and 10, di ba? Nga mabalik ang mga Israelites balang araw kay tawgon sila balik sa Ginoo kay mga selected people sila. Nakita na gid sa Ginoo nga gahi na gid ilang kasing-kasing maluoy lang gyapon ang Ginoo sa ila, dili sila pasagdan kay chosen people man gud sila, peculiar people. So maabot ang panahon tawgon lang gyapon sila sa Ginoo nga maintindihan nila ang light sa plan of salvation. So ingon niya diri sa 16, this is the covenant that I will make with them after those days. Kana nga covenant gisultihan na sa una. Ingon sa 15, ingon niya, witness ang Holy Ghost, witness to us, for after that he had said before. Gisultihan na sa una. Karon nag-ingon si Paul, nga isulti na niya na pod, pero ang ingon ni Jesus, I will make, himuon niya naglahi ang system. Mao na sang ingon ni Paul nga ang plano sa kaluwasan gisystematize sa Ginoo. Nana sa Hebrew 3, chapter 3. Ingon niya, verse 3. Unsa ingon niya? You should know the dispensation of grace. Kanang dispensation of grace, mao na siya ang plano sa kaluwasan nga gisystematize. So mao ni ingon ni Paul sa 16, ingon niya, this is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts. Mao nang gisystematize niya kay nag-ingon ang Ginoo, I will put my laws into their hearts. Sa una, covenant lang to nga naminaw ang mga Diyos o mga people of God, mga Israelites, naminaw sila, mga Hudyo. Diyon, ang Ginoo sa taliwala nila, gasulti, kabinanted each other through Moses. Ginasulti kay Moses, ginasulti sa mga Israelites sa presensya sa Ginoo. Na ang presensya sa Ginoo, unsa man ang iyang presensya? Ang clouds naa sa ila. Unsa pa? Ang 10 commandments nga nasulod sa Ark of the Testimony, dito nasulod ang 10 commandments inside the most holy place in the tabernacle or sanctuary. So dira ang presensya sa Ginoo samtang ginasulti ni Moses nga mauning kabinan. Kung muagred ka mo nga tumanon ang napulo ka sugo, ang Ginoo tumanon pud niya yang saad nga everlasting life. So both God
and people covenanted through Moses. Ginagamit si Moses. Covenanted, nagsaad-saad. Ang tao magtuman tinuod yun sa pulong sa Ginoo. Nga mao ang Ten Commandments because the words of the covenant is the Ten Commandments. Exodus 34 verse 28. The word of the covenant is the Ten Commandments. Sumo nang ilang giagrihan. Tumanon sa mga people of God or mga katawhan gikuha dito sa Egypt nga tumanon nila ang balaod kay tumanon pud sa Ginoo ang saad nga everlasting life. O that is the covenant. Mao ning ingon ni Paul, nag-ingon Ginoo, this is the covenant that I will make with them after those days. Kay gisultihan na dito sa panahon ni Moses sa wilderness. Muna ilang covenant nga magtuman ang mga katawhan sa Ten Commandments, si Jesus kung matinumanon ang katawhan, willing pud siya magtuman sa iyang saad nga eternal life. Mo nang covenant. Kay amunang grasya. Kadumdum kamo nga si Jesus nasuko na. Kay naghimo silag baka-baka samtang naa si Moses sa bukid, sa Sinai. Pag abot ni Moses, nagsimba na sila sa Baal. Worship and idols worship. Worshipping idol worship. So nagsuko ang Ginoo, gusto na si Ginoo nga humanon sila dito sa wilderness. Pamatyo na lang sila. Pero ingon ni Moses, Lord, maluoy ka gikuha mo mi sa Egypt, mao na lang ang imong hukom nga pamatyon mo mi nga pangabudlayan ginako ni tungod sa imong sugo gikan sa Egypt, paingon diri, tagay lang kami kaluoy. Unsa ingon ni sa Ginoo, unsang gusto mo nga kaluoy? Grasya. Give us grace nga ni Moses. So ang grasya mao na siya ang Ten Commandments nga tumanon aron tumanon po sa Ginoo ang iyang saad kay ang Ten Commandments mao nang iyang kinaiya nga kung tumanon mo gihubo man na dito ni Adan og ni Eva sa garden sa Eden kung tumanon mo balik ang Ten Commandments nga kita nga mga kaliwat ni Adan og ni Eva kung tumanon ta balik ang Ten Commandments ang light sa plan of salvation way lain ibalik pud niya ang righteousness nga gihubo sa garden sa Eden nga naa sa balaod because the righteousness is from the law. The righteousness that Adam and Eve taken out, wala na nila sulob, hubo dito sa Garden sa Eden, that is the righteousness from the law. So kung ato tumanon ang balaod balik, i-declare back ang righteousness of the law. Mo nang kondisyon sa covenant. Kung tumanon balik ang balaod perfectly, ibalik po sa Ginoo ang righteousness of the law, which is the eternal life. Kay hatagan ta niya og new heaven and new earth without end and life eternal diha sa new heaven and new earth. Mao nang kondisyon sa plan of salvation. So, panahon ni Moses, hard-headed yun ang mga katawhan. Ang nagatuman lang, gamay ra, mga patriarchs. Abraham, Enoch, Noah, Abel, oh, ug ang uban nga nasakupan sa influensya nila ni Abraham ug ni Enoch. Gamay ra. So kay explain man ni Paul nga for the law having the shadow of good things to come sa Hebrew 10:1 mao na siya ang representante ni Jesus ang balaod dito sa wilderness uban ni Moses nga naghimo og tabernacle or sanctuary nga didto sa most holy place ang Ark of the Testimony nga didto nasulod ang Ten Commandments. Og katong sanctuary symbol to ko sa landong nga umaabot nga mao si Jesus. Og katong Ten Commandments sa sulod sa sanctuary inside the Ark of the Testimony inside the most holy place mao tong ga-represent sa personality ni Jesus.
Mo to sa ang landong nga personal nga moabot. Og katong sanctuary, mo po to siya ang representante ni Jesus sa iyang what? Judgment o sa iyang justice. Dito ya ginahukman sa sanctuary ang mga pagpasensya sa mga makasasala nga maghalad through bloodshedding. Kung accepted ang imong halad, pasensyahon ka sa Ginoo, dito gasugod ang justice sa Ginoo sa sanctuary. Gasimbolo gyapon to kay Jesus nga judge. Pero forgiveness of sins lang siya temporary. Kung magpadayon ka sa imong pagka-fitful nga dili ka na magpakasala, mo na to siya nga you are going to receive the light of the plan of salvation until Jesus comes and become faithful. Si Jesus na ang magtabang nimo pag abot niya. Siya nagyod ang gasulti og tabangan ka nagyod niya nga ma-perfect mo ang balaod until he will return again for the second time. Then that's the time nga ikaw na madala dito sa gateway of the new heaven and the new earth. You can enter into the gate of the city. So mao na siya ang light sa plan of salvation through terminology of faith. Because faith means target to Jesus, dili kay Satanas. Faith means target to the will of Jesus, and His will is to obey the Ten Commandments. Mo sang faith means obedience of the law. Mo nang understanding sa hermeneutics teaching, true and correct interpretation of the terminologies uses by Paul by expounding the light of the plan of salvation. Mga terminologies nga gigamit ni Paul aron ma-express siya ang light sa plano sa kaluwasan, ma-define niya, ma-explain niya, ma-expound niya daghan terminologies known as dispensation of grace or sistema. Gisystematize daghan ang mga terminologies. So mao na sang pagsabot sa plano sa kaluwasan. So ingon diri sa 6:10 ingon niya, this is the covenant that I will make with them after those days. Katong nagcovenanted sila sa wilderness with Moses and the Israelites. Karon, yatag na sa mga Gentiles. Mo ning ginasaysay ni Paul. Ingon niya, said the Lord, I will put my laws into their hearts and in their minds will I write them. So ang balaod, pag abot ni Jesus, wala na sa most holy place kay gi-close naman ang sanctuary pag abot ni Jesus. Gi-close ang sanctuary. Kay siya man na ang landong nga umaabot. Pag abot niya, personal na gyud niya ang sanctuary. Close na to kay landong raman to. Close na. Mabasa diri sa Biblia nga nagisi ang tabil, pagkagisi sa tabil, na close na ang sanctuary, mao to ang bloodshedding. Pagdugo ni Jesus, nagisi ang sanctuaryo, ang iyang veil. Understanding na nga i-close na kay padugo na si Jesus, remission of sin. Kanang remission of sin dili na for salvation right away. There is no salvation yet. Kanang remission of sin gitawag lang na siya nga piyansa. Bail mo na sang remission, bail on condition nga subaybayan pa ta sa Holy Spirit o ni Satanas. Magdaog pa ang ato nga power of choice. Gitagaan ta sa Ginoo. Power of choice. Gitagaan niya tag freedom of choice. Mo nang atong power nga gihatag sa Ginoo. Kung mudaog yun ta sa power ni Satanas nga madalata ang atong power of choice, madani ni Satanas, dito ta kay Satanas, our master. Kay may freedom of choice man ta. Freedom to choose. So kung ang Holy Spirit pirmi magtandog nimo nga ayaw pagpa daldal sa snare ni Satanas, pitfall gid ka sa spiritual level of lifestyle nimo spiritual level, mo na siya ang kondisyon nga
The blood shedding is for the remission of sin. True faith. Faith means obedience of the law. Munang gibasa ko sa Romans 3:25 nga wala na sabti sa mga elder o mga pastor sa mga tanan nga religion. Apil ang SDA. Ibasa ko na sa ilang lesson study meeting. Wala nila maintindi kay wala may know-how what is plan of salvation's light all about. Ang ila lang nahibaw-an wali through topic, wali through reading the Bible, wali that minister sila kuno daw sa Ginoo. Di ay minister nga right hand ni Satanas. Kaya ang Ginoo, wala sa may giordinahan nga minister diri sa yuta. Wala. Ang giordinahan lang sa Ginoo si Paul ug ang mga apostles. Dire sa yuta, ingon lang si Paul, you will become ministers and apostles of God if you will understand all the light of the plan of salvations wrote by Paul. Mahimo kang minister nga naman. Minister means sharing the word of God, preaching the word of God, introducing the spiritual concept of the Lord through plan of salvation's light to be what? Practice. To be practiced in our lives. Mo na siya ang gitawag nga minister o naghatag kag sharing sa pulong sa Ginoo. You are become an apostle or minister of God. Dili kay mag-ordin minister kay giordinahan ni father, giordinahan ni president, giordinahan ni elder na himong minister. No. Sa unang panahon, direkto ya ang pag-orden sa ila sa panahon pa sa Levites. Ang ga-orden ato mga prophets, mga pareho ni Moses, he was one of the prophets. So nag-orden sa minister according to the direction of the Lord. Mga elders, set of elders in their uh, ang 5 elders, 10 elders, 20 elders, 30 elders. Pero direct instructed from above through Moses. Karon wala na. Ingon lang ang Biblia, study hard, interpret the correct interpretation, and accept the light of the plan of salvation, then you will become apostles and receive grace, which is the light of the plan of salvation. Mauning grasya, nga imo madawat, may mo kang apostle, then you are ministering. Mag-share ka na, gawali ka na. Wala ang Biblia guys, isgot nga mag-ordin minister. Ingon sa Biblia, maabot ang panahon nga kung magbalik na si Ginoong Hesus, ila i-claim ang ilang pagka-minister daw. Kining mga ordin minister ni Satanas. Mag-claim sila nga, Lord, magwawali ko. Giwali kong mayong balita. Nang daog kong kalag. Mayaw akong buhat. Unsa ingon sa Ginoo, I knew you not, doers of iniquity. Depart from me, for I knew you not. You called me master and God, but you obey me not. You did not understand the light that I am preaching to you, I am giving to you during when I was here on earth. You did not accept me. You did not hear me. You did not consider me. Depart from me. I knew you not, doers of iniquity. Mao nang itubag sa Ginoo. Na mabasa ta na Book of Matthew. I-research nyo. Book of Matthew said, Jesus will reply, I knew you not, doers of iniquity. Ngano man, tinagpataka og wali og topic, nagpataka og saysay sa iyang unod nun nga interpretation because of the power of the brain and concept of the devil being injected to the mind of this preacher who are right hand of Satan's ministry. Walay preacher diri nga ginadawat sa langit, wala. Di kakakita diri sa right up ni Paul. Ang mga preacher diri nga ginasulti ni Paul, kanang gitrain ni Paul sa light sa plano sa kaluwasan. Sama ni Timoteos, Apollos, ug uban pa. Mo na yang gitawag ni Paul diri nga
Preacher. Ingon ni Paul, how could you hear without a preacher? How could you learn if you do not know the light of the plan of salvation? Kay hulhugan ka na ni Satanas. Sakom na ni Satanas ang imong utok. Unsaon mo pagkabalo. So ang preacher diri ang interpret ni Paul kaning mga nakasabot sa plano sa kaluwasan nga oriented ni Paul. Okay, so diri ta. Ingon niya sa 16. This is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws into their hearts and their minds will I write them. Klaro? Klaro? Unsa ko no? Karong panahon na sa atong panahon, na close naman to ang tabernacle, wala na to. Ang nag-abot, si Jesus na nga mautong 10 commandments sa sulod sa tabernacle, wala to saya na close. Kay si Jesus to, nag-abot na sa, nahimo na sang personal. Munang sa mga SD, gitawag na nila nga moral law. Ang ceremonial law kuno mong na-appeal sa tabernacle, close. Ang moral law, wala kay yan na ni Jesus karakter. Kita mo, mayo sila kayo magpalusot. May points. Pero karon nagsinggit naman ngang balaod dili makaluwas. Kay gaingon-ingon lang sila nga ang 10 commandments moral law, wala sila kasabot nga ang plano sa kaluwasan mao nang 10 commandments nga si Jesus nag-abot na. Because law, grace and covenant, they are one and the same thing in person of Jesus. That is the personality of Jesus. Mo na sa ang law, grace and covenant. Si Jesus na. Law is Christ. The covenant is Christ. And grace is Christ. Gibasa ko na daghan teksto ana diri. Okay, padayon ta. Direta sa Hebrew 8:10. Mao ni sang mga reciprocal nga masaysay ta ang punteng interpretation punteng to the higher form sa Romans 10:4. Mao ni ang reciprocal nga mga teksto nga mapamatod anta ma-prove ta gyud nga ang Romans 10:4 balingag nga pag-interpret sa ilang pastor sa SDA nga wa kasabot what is plan of salvation's light. Balingag pa sa teaching ni Satanas nga crook teaching kanang balikog ba. Ang ilaya teaching sa SDA nga mga minister sobra pa kabalikog sa pagbalikog ni Satanas. Kaya gi-condemn na gid nila ang balaod. Nga ang balaod kuno di makaluwas. Kaya ang balaod only God for what is right and what is wrong. O ang balaod na human na pag-abot ni Jesus. Kita mo lang nakabalikog. Ang utok niya dili lang balikog. Lapok na kay giisla ni Satanas na himong lapok. Okay, direta. Verse 10 of Hebrew 8:10. Ganina gibasa ta Hebrew 10:15 and 16 karon Hebrew 8:10. Kining libro nga gisulat ni Paul nga Hebrew, last book ni niya sa pagsaysay sa light sa plano sa kaluwasan. Mo nang kining mga libro ni Paul, importante gini nga ato tun-an kay mao ni siya ang light paingon sa langit. Wala nay lain. Kining gisulat sa Genesis paingon sa Malakay, mga prophecies na siya nga umaabot nga mao na ni ang light nga explain ni Jesus from Matthew, Mark, Luke, and John. Wala man maintindihin, gitawag niya si Paul last apostle para sa last niya nga privilege, propitiation, pabor, last nga apostle nga si Paul, last call niya gigamit si Paul. So mo tun-an taning kay Paul kay mao ni ang mga importante nga light nga ato gyud tun-an aron ta malangit. Wa nay lain. Unahon ta si Paul. Muning gisulat na po ni Paul dire sa Hebrew. Last book na ni Paul ang Hebrew. Muning pinaka ngilngig na niya nga PowerPoint ang Hebrew. Dire sa Hebrew 8:10. Mao ni ang reciprocal sa Romans 10:4 nga masaysay ta nga katong Romans 10:4 wrong nga explanation gigamit sa mga pastor sa SDA. Wrong nga interpretation. Para maklaro nato, direta gamiton ang reciprocal niya sa teaching sa Hebrew nga last book ni Paul. Hebrew 8:10 ingon niya. For this is the covenant that I will make with them. I will make with the house of Israel.
this is the covenant, ingon niya, that I will make the house of Israel after those days. Kita mo? Si Paul, iya gigibalik-balik ang statement sa Romans 10:15 and 16. Ay, no. Romans 10:4, reciprocal ya ang Hebrew 10:15 and 16, nga gisulat ang kasing-kasing diha ang 10 commandments og gibutang sa mind. Diri na pod sa Hebrew 8:10, disembok, nagbalhin lang ta sa chapter 8 verse 10, ingon niya, for this is the covenant that I will make with the house of Israel, that after those days saith the Lord. The same gyapon ang yang statement ni Paul. The same ang interpretation pointing to the higher form. Gibalik lang ni Paul, gisulat niya sa chapter 8 verse 10, gisulat po niya sa chapter 10 verse 15 and 16. Ngano man, gibalik ni Paul. Kay last book na niya nga, ato gyud nga i-master kaning mga light nga niya as right up ni Paul, aron dili na gyud ta ma deceive ni Satanas, dili gyud ta ma trap ni Satanas, dili ta ma sulod sa laang ni Satanas, og dili gyud ta ma gamit ni Satanas nga iya instrumento sa uban nga mga katawhan nga Gentiles. Muning gigamit, gibalik-balik gini ni Paul aron maintindihan gyud sa mga nagabasa, lalo na sa mga hintil. So basahon ta ang 8 chapter 8 verse 10. Nabasa ta naman ang 10, 15 and 16. The same, basahon ta na pod ang 8. 10. The same nga gibalik ni Paul aron gyud master ta, ingon niya. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. The same. Saith the Lord, I will put my laws into their mind. Ganina, ingon niya, I will write my law into their mind. Write ta to sa 10, 15, 16. 10, 16. I will write my law into their mind and put into their hearts. Karon gibali na po niya. Vice versa, ingon niya, I will put my laws into their mind. Dili na write, put na. Unsa na pod? And write them in their hearts. Isulat na pod sa kasing-kasing sa una na to gibasa, ang gi-write sa mind. Gibutang sa kasing-kasing karon, gibutang sa mind, gisulat na pod sa kasing-kasing. Duha ka teksto na. Chapter 10 and 16 and chapter 8 and verse 10. The same. Bali-bali lang ni Paul, vice versa, aron gyud ma-master nato. Unsa ingon niya diri sa 10 chapter 8 verse 10, ingon niya, I will put my laws into their mind and I will write them in their hearts and I will be them God and they will be to me a people. So kung gisulat na sa kasing-kasing ta, gibutang sa mind, gisulat pod sa mind, gibutang sa kasing-kasing, mailhan ta na nga siya ang atong Dios, og mailhan po niya nga kita iya katawhan. Mo na ang klaro nga pag-interpret sa write-up ni Paul. Mao ni siya ang explanation sa righteousness by faith. Because kung niya na sa ato kasing-kasing og nasulat na sa atong mind, niya na sa atong mind, nasulat sa atong kasing-kasing ang nakapulo kasugo, which is si Christ, spiritually speaking, dili na siya tinuod nga literal nga isulat, kung dili bantayan gyud nga dili ta malimtan nga naa na sa kasing-kasing. So gigamit ni Paul nga written in our heart, that is a figure of speech. Mao nang pag ingon ni Paul sa Romans 10:4, for Christ is the end of the law, that is figure of speech. Ang point ni Paul, si Christ na ang personal nga balaod nga nagsinggit nga bantayi ang balaod. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Matthew 19, Jesus said, this is your lacking. Keep the commandments if you want to be saved. Mao na siya ang punto diri nga i-clear ang true and correct interpretation. I-interpret ang mga write-up o ang mga teksto o ang mga lain-lain nga thought ni Paul nga nagkunik sa lain nga libro nga sulat ni Paul. Maura gyapon na siyang meaning. Tagaan ta mo og concept nga tarong. Kung tagaan ta atensyon ang ilang preacher sa SDA nga gasinggit nga ang balaod humana nga murag sinihan,
Ang Bible dili ni sinihan nga nag-the end. Pagbasa ya sa Romans 10 verse 4, wala ya gidiretso, giingon niya lang nga for Christ is the end of the law. Kung diretsoon mang sentences, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth, that believe. Munang punto ni Paul. So, pagsulti dira ni Paul sa Romans 10:4, gipalo up ya diri sa Hebro. Una ang Romans. Ang Romans, foundation sa light nga gina-explain ni Paul sa iyang PowerPoint. Hantod iya magnify, gi-edify, gi-expound, paingon sa Hebro. 14 books na yang gisulat, paingon sa Hebro. So, ang last book nga Hebro, dire iya gisaysay na gyud nga gisulat na sa kasing-kasing, gibutang na sa mind, gisulat na sa mind, gibutang sa kasing-kasing sa figure of speech ni Paul. Kay kung imo bantayan ang balaod nga kinasing-kasing, mura gisulat na da sa imong kasing-kasing. Bantayan mo ang balaod sa imo gid mind and soul, murag nagyugisulat da sa imong mind. Mao nang ingon sa read up ni Paul nga love God with all your heart, soul and mind, and love your fellow man as yourself. So gisulat na sa imong mind ang paghigugma mo sa Ginoo, kaya ingon sa Ginoo, if you love me, keep my commandments. So naa na sa imong mind gisulat, naa na pud sa imong kasing-kasing gibutang, naa na pud sa imong kasing-kasing gisulat, naa pud sa imong mind. Mo na sang figure of speech nga ginagamit ni Paul aron masabtan gid sa tawo ang tinuod nga light sa plano sa kaluwasan, aron ang mga makasasala o ang sinners express image of God maluwas. Mo na sang pagsabot aning plano sa kaluwasan. Kung ato gyud atensyonan og tuohan tang ilang sulti nga binakak, sulti nga trap ni Satanas, trick ni Satanas, counterfeit ni Satanas, kung digto ta magtuo sa Romans 10:4, ngano man gisaysay ni Paul diri sa Hebro sa katapusan nga gisulat sa utok, gibutang sa kasing-kasing, gisulat sa kasing-kasing, gibutang sa utok ang 10 Commandments. Ngano gisulti pa man niya sa Hebro nga unta naghunong na sa Romans kay mo tong una yang libro. Ngano gi dugangan yang iyang mga libro naa sa Timothy, naa sa Colossian, naa sa 1 and 2 Timothy. Gidugangan pag ni Paul nga ang balaod kinanglan tumanon until Jesus come. Ang balaod dili gyud isalikway kay mo na sa ang doktrina nga tinuod. Ang balaod mo na sa si Jesus. Ang balaod mo na siya ang maghukom. Ipangsulat na ni Paul. Kung dito ta sa Romans mag stop lang sa atong pagtuo sa Romans 10:4, nga naman nagsulat si Paul daghan kayo bahin sa balaod nga maong tumanon kay aron ta maluwas. Sa ato paunta, kung tinuod na nga concept niya nga Christ is the end of the law, nagsulti unta si Paul nga no need na pagtuman kay end na. Ang sulti ni Paul, for Christ is the end of the law for righteousness. Dayon sa verse 5, nag-ingon si Paul nga, Moses explained that righteousness comes from the law. O sa verse 6, ingon na po si Paul, we can receive righteousness through obedience or faith means obedience of the law. Dayon nagpadayon sa tanan niya nga mga libro nga ang balaod tumanon hantod si Jesus mag-abot. Diba? Gibasa ko sa inyo. 1 Timothy from 11 to 14 and 14 ingon dito. Unsa ingon niya sa 14? Keep the commandment without spot and unbreakable until Jesus comes. Until the appearing of Jesus Christ. Timothy to siya. Kung dito ra naghunong sa Romans, ngano nagsulat pa man si Paul, Romans, Colossian, Timothy, until Hebro. Nga bantayan gid ang balaod. Kita mo na ka sa limpapaw nga mga concept sa pagtudlo sa Biblia. Muna sa ang litag ni Satanas, muna sa ang pag-deceive ni Satanas sa tibok kalibutan, tibok nga religion, tibok nga magwawali, tibok nga mga pastor, ministers and leaders and president and preacher of the whole world are under the umbrella of Satan's, workers of Satan's, and counterfeit by the devil, and they are all right hand of Satan's ministry because religion is the program and services
implemented by Satan. Walay religion sa langit nga hisgutan nga i-welcome sa langit nga mo-attend ka aning religion kay naa diri ang light, naa diri kamatuoran, og kung diri ka na bilong og magtuon kas kamatuoran, maluwas ka aning religion. Wala! There is no any point, single point pointing to the higher form to follow a certain religion in order to be saved. Nothing. No, no one. Nothing. Ang kaluwasan niya lang sa pag-interpret sa Bible, especially sa mga libro ni Paul nga maong last nga privilege, last nga propitiation or pabor nga kita may chance pa nga magtuon aron tama andam sa second coming of Christ. Muning ginatudlo sa Biblia. Muning gaingon ko sa inyo, true correct interpretation of the plan of salvation through law, grace, and covenant, love, faith, and obedience. Mao ni siya ang tinuod nga pagsaysay o pag-intindi sa Biblia known as Word of God and theology, giterminology na sa mga scholar, meaning theology, theo, study, and logy. Theo is God and logy is study. So, study about God. Theo means spiritual being or God. Logy means study about God. So, theology, study about God. So, mao na siyang tinuod nga pagsabot sa teolohiya nga niya sa Biblia. Ayaw magtuo ng mga pastor nga teologyan na ni Satanas. Ang ila theology, study about Satan. Kay dili mao ang ilang concept, dili mao ang ilang perception, dili mao ang ilang mindset. What is theology is all about, especially the remedial system in the plan of salvation's light. They are ignorance of all these things. Okay, padayon ta. Direta sa Hebrew 10:1. Mao na tang ingon nako. For Christ is the end of the law. No. Hebrew 10:1. For the law having the shadow of good things to come, which is Christ. Mao nang Hebrew 10:1. Okay? Direta sa Isaiah 8:20. Basahon tang Isaiah 8:20 para maklaro tagyod. Isaiah 8:20. Basahon ta. Okay, Isaiah 8:20. Aron ta maklaro kung unsa diring gisulti ni Isaiah. Chapter 8 verse 20. Okay? Dirita. Kuha yung inyong King James Version. Diri ta sa Isaiah chapter 8 verse 20. Okay, inangon niya. 20. Paminaw gyud mo ang tanan nga teksto nga akong gisulti, i-take note nyo na aron makaintindi gyud mo what is the light of the plan of salvation all about. Ug mao ni ang inyo i-concentrate sa inyong kinabuhi kung gusto ka mo maluwas sa inyong spiritual lifestyle or spiritual aspect of life. Mao ning inyong studihan ang ako ginatudlo sa inyo kay maura ni siya ang light nga inyo maandam paingon sa pag-welcome kay Jesus. Wala na laing light, maura ni nga teaching, mao ni siya nga concept, mao ni siya nga perception, mao ni siya nga interpretation, mao ni siyang correct interpretation. Kining ako ginatudlo sa inyo. Ginariiko ko ni sa inyo kay natun-an ko ni sa tinuod nga theology study, tinuod nga instructor nga kasabot gyud what is theology. Gitawag sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Gistudihan ko ni sa pagkuha ko aning kurso nga theology. Okay. Direta sa verse 20. Isaiah 8 verse 20. Kuha nyo yung King James Version, dungan ta, basa ta. Ingon niya, to the law and the testimony. Klarohon ta ni pag-interpret. To the law. Kinsa man ang to the law? Pointing to the higher form. Kinsa din ang to the law? Christ is the law. Because the law is Christ. The law is the government in heaven, which is the Ten Commandments, the character of Christ, and that character is Christ.
in person of Christ. So amo na ingon niya, to the law and the testimony. Kinsa man na ang nagwali pag-abot ni Christ sa tanan nga messages from Matthew, Mark, Luke to John nga mga pulong gid ni Christ gimarkahan na dira red mark dire sa libro sa King James Version. Ang Matthew, Mark, Luke, and John naa dira ang tanan nga teaching ni Christ. Iyan na testimony in red mark. Mao na nga to the law and the testimony, meaning si Jesus nga naga-testimony sa niya pa sa sayuta. To the law and the testimony of Jesus sa niya pa sa sayuta. Kaysa wala pa siya law. Ang balaod dito kay Moses ga-represento kay Jesus nga mao tong workmanship of the Lord. Study that word, workmanship. Nana sa teaching ni Paul. Ang workmanship from Genesis 3:15 down to Moses, muna siya ang gag-guide sa flow, sa light, sa plano, sa kaluwasan. Until Moses period, the workmanship of the Lord, there inside the most holy place, represent the law in person of Jesus. Munang law. So munang ingon diri ni Paul, to the law and the testimony. Wala pa si Jesus, ang iya nga workmanship representing his character, the law, the Ten Commandments. Pag abot ni Jesus, siya nagyod personal, nagtestimony as a law. Munang ingon si Paul, to the law and the testimony. Si Jesus ni nga naga-preach from Matthew, Mark, Luke, and John. Na dira ang iya mga messages ni Jesus. Munang iyang testimony. Ingon niya, to the law and the testimony. If they speak not according to this word, you see, kung dili ki kakasabot og dili mo ma-interpret tarong og dili mo ma-expound maayo og ma-edify maayo ang Matthew, Mark, Luke, and John, ingon niya sa 20 of chapter 8 verse 20 of Isaiah, ingon niya to the law and the testimony, if they speak not according to this word, mauning yang meaning. Ang gisaysay ni Jesus from Matthew, Mark, Luke, and John, munang testimony. Munang ingon si Paul, if they speak not according to this word, ang puot pasabot ni Paul, kung dili mo ni naintindihan, ayaw wali. Do not preach. Pero kung naintindihan mo na ni, pwede ka mag-edify and then i-share sa katauhan. Mao ni siya ang ginasaysay ni Paul. Kaya ang Matthew, Mark, Luke, and John, wala maintindihan, gitawag si Paul nga last call prophet for a propitiation, pabor sa ato, last na nga si nga gihatag niya, gitawag si Paul nga ato intindihon ang write up ni Paul. That's why Paul said, ingon niya, those days the words or the covenant or the testimony of Jesus through the Ten Commandments should be written in our heart and put in our minds so that we will know that He is our God and He will know also that we are His people. Muning punto nga gisulat ni sa Isaiah. Ingon ni Isaiah, mga prophet to sila nga gasaysay sa umaabot nga mao si Jesus. So ingon diri ni Isaiah, to the law and the testimony. Mutong si Jesus sa panahon sa Old Testament, balaod siya. Pag-abot na ni Jesus, personal na siya nga nagasinggit sa balaod. Kay siya man ang balaod, ginawali niya ang balaod. Kay maulang na ang pamaagi, chance of the propitiation or bloodshedding or what? Grace or dispensation of grace, pamaagi sa grasya, how to save or reclaim the lost image. Remedial system. Maura na sang remedial system ang balaod mismo nga gilapas sa Garden sa Eden nga yatak-yatakan ni Adan og di iba, maura gyapon siya ang solusyon nga kita mabalik sa righteousness because ang righteousness that comes from the law. And the law is Christ na ang righteousness iya. Ang pamaagi lang aron maluwas ta, tumanon siya nga gihatag niya nga pabor, gi-hold back niya ang iyang kasuko, pinaagi sa propitiation or pabor nga tumanon ta siya ang balaod nga
siya nga yatak-yatakan sa garden sa Eden. Muning punto ni Paul, ingon niya, to the law and the testimony, if they speak not according to this word, meaning, kining write up ni Paul nga ginasaysay niya ang balaod sa tinuod nga pagkasaysay, kung di ka kasabot ani sa light sa plano sa kaluwasan, this word of God didto sa Matthew, Mark, Luke andyan nga balik ni Paul og explain maayo aron intindihan sa katawan, mauna ni siya ang punto ni Isaias. For the law and the testimony, if they speak not according to this word. So, aron maintindihan ta, we can speak according to this word. Tunaan ta si Paul kay mao ni ang law nga gina-expound ni Paul, gina-edify ni Paul, gina-magnify ni Paul. Morning sulti ni Isaias. Ingon niya, to the law and the testimony, if they speak not according to this, katong mga messages ni Jesus og about the law and Jesus. Morning punto ni Isaias nga ato intindihon. Ingon niya, it is because there is no light in them. Intindihan nyo na? It is because there is no light in them. Kung di mo masabtan ang write-up ni Paul nga mao na sa ang center sa law and the testimony, ang explanation ni Paul, gi-expound ni Paul ang law and testimony from Romans down to Hebrew, 14 books ni Paul. Kung di ta na maintindihan, muni ingon ni Isaias, it is because there is no light in them. Mao nang basahon ta ang write-up ni Paul, maintindihan ta ang saysay ni Isaias sa iyang prophecy for the law and the testimony. Mao na to si Christ nga gi-prophesy niya nga nag-abot nga balaod og nagpangwali. May message si Jesus. If they speak not according to this word, mo na nang ginasaysay ni Paul nga ato na intindihon, mo na sa mga words nga ginasaysay ni Paul. Ingon niya, it is because there is no light in them. Naintindihan nyo? Mao na ang interpretation, true and correct interpretation of the Word of God through hermeneutics teaching, true correct interpretation. Ang true correct interpretation, niara diri sa Biblia, i-research mo lang ang tarong nga concept og mangayo katabang sa Holy Spirit nga dili i-twist ni Satanas kay kung masipyat ka lang gamay, sudlan ni Satanas sa imong utok, mahimo ng unod nun ang imong dila sa pagsaysay nga imo-imo ra sa imong kaugalingon nga unod. Munang ingon ni Paul, beware of the flesh. Scooper, gitawag na ni Paul, scooper because of flesh. Beware of scooper. Beware of evil workers and dogs. Mao ng mga magwawali, gigamit lang ilang unod because of the lust of the flesh in their hearts. So, naintindihan nyo na ang Romans 10:4 o ang Hebrew 10:15-16 and Hebrew 8 verse 10. Mao ni ang gisaysay ni Isaiah sa Isaiah 8 verse 10. Sabi ninyo, may naay Bible nga publisher nga giwala ni nila ang Isaiah 8:10. Kay mao ning pinaka-strong nga teaching ni Paul og prophet Isaiah nga nag-coincide ang light sa plano sa kaluwasan nga gikahadlukan sa uban nga religion, giwala ni nila kay aron dili na mabungkag ang ilang mga membro kay nagkinabuhi na sila sa right hand of Satan's ministry sa mga pastor nga gihimong business, big business ang religion. Muna siyang tinuod mga kaigsuunan. Sige, I hope naintindihan nyo ko, kuhaan yung akong mga teksto. Diri na ta sa Exodus 25 verse 21 and 22. Aron masaysay tagyod ang tinuod nga light sa pag-interpret kining plano sa kaluwasan light. Diri ta sa Exodus. Gikan ta sa Isaiah, balik ta diri sa Exodus. Dire. Dool sa Genesis. Exodus 25 verses 21 and 22. Basahan ta Exodus 25, 21 and 22. Ingon niya dire, and thou shalt, ingon niya, and thou shalt put the mercy seat above upon the ark. Okay? Kini siya panahon ni sa panahon ni Moses. Okay? Katong panahon ni Moses, na sila gihimo nga sanctuary nga may mga furniture, mga mercy set, mga candlestick,
daghan ang ilang gibuhat didto. Dayon, digtong panahon na si Moses, nagsulti siya. Ingon niya diri oh, and thou shalt put the mercy seat above upon the ark. Amo nang sulti ni Moses. Mercy seat above upon the ark. And in the ark, thou shalt put the testimony that I shall give thee. Moto siya, ang Ten Commandments. Moto siya ang testimony upon the ark. Nga gihatag kay Moses nga isulod sa Ark of the Testimony, ang Ten Commandments. Okay? Ingon niya diri. Sa 22, and there will meet with thee, and I will commune with thee from above the mercy seat, from between the cherubim, which are upon the ark of the testimony of all things, which I will give thee in commandment unto the children of Israel. Moto sa ang Ten Commandments sa panahon ni Moses nga naa sa mercy seat inside the most holy place as a representation of the presence of Jesus, the Ten Commandments inside the testimony, ark of the testimony. Mga kaigsonan, murag ang ako nga pananaw, murag gadulom o murag ang pangaminaw ko dili na maayo karon kay sobra ko nga sulti, paninguton ko og mawala ang akong strength tungod kay namanggog ko'y high blood. So murag ang ako pananaw dili na ko kabasa kaayo, maghunong usa ta diri. Ipadayon ta next week kay daghan pa ta teksto nga isaysay aron gud maklear ta ang Romans 10:4 nga dili na mao ang tinudluan nila nga nag-end na ang balaod. Ang balaod wala nag-end kay everlasting kana si Jesus kana. So si Paul nagsaysay sa gikan sa Romans, gipadako yang balaod paingon sa Hebro nga ang balaod maong importante nga ato intindihon nga light sa plano sa kaluwasan. Mga kaigsunan, dagang salamat sa inyong pagpaminaw karon. Pahulay usa ta kay murag lain akong paminaw. Sunod nga simana ipadayon tang atong pagwali. Og mangayo tatabang sa Ginoo nga ang atong panahon og ang strength nako ah dili ko maluya sa sigig sulti. So dagang salamat mga kagsunan. Sunod simana padayon ta sa atong pagtuon. Kining inyong higala si Val Ritita. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon.